Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayoy nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirahan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kaniyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahon. Nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matayas at si Jose, na tinatawag na Barsabas, at tinagurian ding Husto, at sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matayas ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay kapistahan ni San Matias, isang apostol. Ang kwento ng pagiging apostol niya ay nakasulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Mahalaga na mabuo ang bilang na 12, the 12. Malaki po ang symbolism nito. Ang bayan ng Diyos sa Israel ay nanggaling sa 12 anak ni Jacob. Ang bawat isa sa kanila ay nanggaling sa 12 tribu ng Israel. Ang simbahan ay ang bagong bayan ng Diyos. Ito'y nakatayo sa 12 apostol. Kaya si Jesus ay pumili ng 12 na kanyang tinawag na apostol kasi ang balak niya na ang mga ito'y maging haligi ng kanyang simbahan. Yan din ang isinalarawan sa aklat ng Revelation na pinakita ang Jerusalem na mula sa langit. The wall of the city had 12 courses of stones as its foundation, on which were inscribed the 12 names of the 12 tribes of the Lamb. Kaya noong mabawasan sila ng isa dahil sa pagkamatay ni Judas Iscariotes, kailangan nilang buuhin ang 12. Magandang tingnan ang proseso ng kanilang pagpili. Ang naunang nagsuggest ay si Pedro, ang pangulo ng grupo ng mga Kristiyano na noon ay may mga 120 katao pa lang. Sa pahayag ni Pedro, gumamit siya ng mga passages sa Bible na nagsasaad sa nangyari kay Judas at nagsasaad sa dapat siyang palitan. Pagkatapos nagbigay si Pablo ng mga kriteriya kung sino ang dapat papalit. Ang isang apostol ay dapat maging witness ni Jesus. Kaya kailangan kasama na siya ni Jesus
mula pa noong simula. Ang simula ay ang pagbinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Yan ang simula ng kanyang public ministry. Ang hangganan ay ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa mga kasama nila na mayroong ganitong qualification, dalawa ang lumabas. Si Barsabas, na kilalang Justus, at si Matias. Nagdasal ang grupo na humingi ng gabay kung sinong italaga na kukuha ng pwesto na iniwan ni Judas Iscariote. Nagpalabuntan sila at ang napili ay si Matias. Ang pangyayaring ito ay ang unang group decision na ginawa ng grupo. Ang desisyon nila ay ginabayan ng banal na kasulatan at ng panalangin. Pero nandyan din ang pamumuno ni Pedro. Nakita nila na ang Diyos ay nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagboboto o pagbobotohan. Hindi gaanong maliwanag kung sila ba ay nagbotohan o nagpalabunutan. Sa anumang paraan, ang hinilang nila ay ang kalooban ng Diyos. Hindi ito popularity, ito'y discernment. Ang Diyos ang may desisyon na. Hiniling nila na ang desisyon ng Diyos ay lumabas sa kanila pagbubunutan o kaya pagbobotohan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng 12 apostol. Sa pamagitan nila, ipinagpapatuloy ang misyon ni Jesus sa mundo. Salamat sa mga obispo namin na sila ang mga kahalili ng mga apostol sa aming piling. Panatilihin mo sila na naging tapat sa paggabay sa simbahan sa aming panahon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.